Ngayon naman po, ang tatalakay naman po natin ngayon ay tungkol dito sa darating na October 31, which is yung Halloween. Or famous tayo pagdating ng 31 ng October ay tinatawag na Halloween party. Ngayon, ito po ay in connection with the All Souls Day, sapagkat po pag sinabing All Souls Day or ang pinag-iniisip natin dito yung mga patay. Kaya tayo pag pumupunta yung ibang mga disco goers o sa party during Halloween, nagko-costume sila ng mga nakakatakot tulad po ng mga vampire, mga witches, mga multo o korting patay na tao. Ayan. Ang tanong na naman po natin, ito ba ay naayon sa Biblia? Ito ba ay pinapayagan ni Kristo? Ito ba ay tinatawag nating pwede nating i-celebrate para tayo ay ma-please ang ating tradisyon? So mga kapatid, ito naman po tayo. Okay, Halloween, October 31. Ito ba ang Halloween ay katanggap-tanggap kay Kristo? Okay. The Halloween celebration is thoroughly rooted in paganism o pagano. Ulitin ko po, thoroughly rooted in paganism and the cult. Pag sinabing cult, kulto. Okay? So ito ba'y katanggap-tanggap kay Jesus Christ? Halloween is not accepted by Christ. Bakit? Because the Bible makes it clear that these practices are abominations to the Lord or kasuklam-suklam sa Diyos. Ulitin ko po, the Bible makes it clear that these practices are abomination to the Lord or kasuklam-suklam sa Diyos. Bakit? Kasi po, sumasamba sila o nag-worship sila sa the Lord of Death. The Lord of Death or Diyos ng kamatayan. Okay? Ito ay isang pagan influence. Paganong impluensya. Okay? So ang Halloween po ay hindi po katanggap-tanggap dahil po iyan ay gawain ng kaaway ng Diyos kundi si Satan. Na walang iba kundi si Satan. Okay, ano pang kino-costume na natin? Ano sinusuot ng mga disco goers pagdating sa Halloween? Hindi lang sa mga party, kundi sa kalsada, makikita nyo. May nakamaskara na nakakatakot ng mga witches. Ano masasabi sa Bible ng mga iyan? Okay? So unahin po natin ang mga witches. O yung tinatawag nating sandali po, hanapin po natin yan sa Exodus. Sa Exodus chapter 22, verse 18. Ano pong masasabi tungkol dyan sa mga witches na yan? Ang sabi dito, ang witch pala ay mangkukulam. Ang sabi dito sa Exodus 22, verse 18, ang mga mangkukulam ay dapat patayin. So may mangkukulam talaga. Nakalagay po dito sa Biblia. Sa Exodus 22, verse 18, ang mga mangkukulam ay dapat patayin. So ano sinusot natin costume? Di ba mga mangkukulam? Meron tayong may mga sumblirong matulis, tapos minsan naka-make up, tapos may dala mga walis. Costume po yan sa Halloween party. Anong sumunod? Yung tinatawag nating ghost, yung mga kaluluwa, yung mga multo. Meron ba yun sa Biblia? Meron. Sabi po naman ulit sa Leviticus, punta tayo sa Leviticus. Mga kapatid, dati kanina sa Exodus, ganaman sa Leviticus. Okay, Levitico chapter 7, verse 19 pala, ulitin ko. Leviticus chapter 19. Okay, verse 31. Ang sabi po dito sa verse 31 ng Leviticus chapter 19, okay, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay, unang mga manghuhula. Kayo ituturing na marumi kapag kayo sumangguni sa kanila. Ako si Yahweh ang iyong Diyos. Ulitin ko po, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay, unang mga manghuhula. Kayo ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. So mga kapatid, yung nakikita po natin sa Halloween party, mga costume na mga katakot na mga multo, mga kukulam, mga Dracula, mga vampira, yan po ay nasa Biblia. Well, pag nasa Biblia yan, oo nga, nakasulat. Pero ano yan? Kaaway po yan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi yan po ay the Lord of Death. Or tinatawag nating kasangkapan ni Satan.
That is a pagan influence. Ulit ko mga kapatid, yung tinatawag nating mga tiyanak na yan, mga manananggal, mga aswang, wala po yan sa Biblia. Katan-isip lang po ng isang nobelista yan na ginilagay sa comics. Gagawa ng comic, gagawa ng tiyanak, tapos lalagyan ng mga konti nakakatakot, gagayahin naman ng tao, para pagdating ng Halloween, gagawin din nila yon para katakot-takot sila. Mga kapatid, ulitin ko po, you are worshiping the Lord of Death, which is the pagan influence. So, once more, the Bible makes it clear that these practices are abominations to the Lord, o kasuklam-suklam sa Diyos. Bakit? Sapagkat ito po ay gawain ng mga pagano at mga kulto. So mga kapatid na Kristiyano, nasa inyo po yan. If you will do these practices, nasa inyo po yan. You have the freedom of choice. Basta nagbabala po ang Biblia. Yan pong ginagawa natin sa darating na undas, yan po ay karumaldumal sa Diyos, lalo-lalo ng Halloween. Okay? So sa muli, ito po si Master Tongue Taster at nagpapaalala po sa inyo, laging magbasa ng Biblia para kayo ay magkaroon ng unawa sa mga salita ng Diyos. Sa muli, isang mapagpalang araw. God bless you, and I love you with the love of the Lord. Nung una akala ko ay dahil lamang ito sa edad ko, kaya sabi ko siguro ako ay makakalimutin. Pero hindi tandang-tanda ko nung gabing iyon na inilagay ko ang perang iyon sa aking pitaka, at pagkatapos noon ako ay natulog na. Kinabukasan ako ay may bibilhin, at pagbukas ko ng pitaka ko, ito ay wala. Ako po ay nagtaka at talagang nagtanong sa aking asawa at sa aking mga anak kung nakita nila yung perang yun, baka naman nahulog. Pero wala daw talaga sila nakita. Kaya isinarili ko na lang po muna yon at hindi ko sinabi na may nawala sa aking ganong kalaking pera. Sabi ko konti lang yon, pero actually 500 dirhams ang unang-unang nawala sa akin. Sumunod naman ang inilagay ko naman ang pera ko sa sa aking jacket. Kasi nga sanay naman ako sa gano'n na iniiwan ko lang yung pera na yun sa kung saan ko ano yung suot ko at isasabit ko ito. At nawala na naman ito. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko siguro ay nagkamali na naman ako ng bilang ng pera. Kaya't sumunod na araw, nilagay ko na yung pera ko, yung sukli sa isang envelope, at inilagay ko ito sa ilalim ng aking kama. Talagang dinaganan ko na para sigurado ako wala makakakuha. Pero alam nyo ba, nawala pa rin po ang perang iyon. Sumunod naman ay nilagay ko ang perang iyon sa isang jar na may kasamang rosaryo. Sigurado ako naman hindi na lalapit doon yung demonyo kasi may rosaryo na blessed pa sa simbahan ito. At bumaba ako sa aming pwesto, sa aming shop, at andoon yung pera. Pag-akyat ko, nawala na naman po ito. Nawala pati ang jar. Sabi ko, ibang klase na ito. Talagang siguro ay talagang may tumitira dito. Alam nga namang pagbintangan ko yung aking asawa at aking anak at yung aking baby. Imposible naman talaga yon. Kaya ako ay nagtanong na at ako ay nagtaka. Ano ba, saan ba nanggagaling yung ganitong mga kababalaghan? Tumingin ako sa internet at nakita ko nga na napakarami palang nawawalan ng pera. Susi, pera, mga gamit, at hindi nila alam kung paano nangyari yon. At minsan ito ay makikita na lang nila sa ibang lugar, ang iba naman ay talagang hindi na nakikita. Ang iba naman ay talagang itinago ko na ako para sigurado ako hindi makuha. Talagang yung habang natutulog ako, yung pitaka ko nandito sa likod ng aking ulo. Sobra naman siguro ang aking tulog kung hindi pa ako magising kapag may dumukot doon sa sa pitakang yun, sa ilalim ng aking unan. Pero talagang nawala na rin, nawawala pa rin po yung perang iyon. Hindi ko na alam kung anong aming gagawin. Kaya nagtanong na rin ako sa aking mga kaibigan. Sabi nila baka nga merong maligno doon. Pero actually ang nakita ko sa internet ay tuyol. Yun ay yung istorya natin ngayon
yun siya usually ang nagnanakaw. Nagbibiroan pa nga kami ng asawa ko. Siguro sabi ko ang nagnanakaw nito, kung espiritu man sila ay may kasino, no, doon kung saan man yung kanilang mundo. May kasino siguro sila at doon sila nagsusugal. Kasi nga walang tigil ang pagkawala ng pera ng mga panahong iyon. Yun yung panahon na nag-lockdown. Hindi kami nakakapunta sa simbahan, pero may online mass naman, kaya hindi ko po masasabi na nagkulang kami sa pagdarasal. Pero ganun pa man, talagang nawawala pa rin iyon. So anong ginawa nga namin? Ang sabi magdasal. So nagdadasal kami, rosaryo, online mass, tapos nagpausok ako, sabi mag-ano ng insenso, pinausukan ko ang buong kabahayan. Nilagyan ko ito ng asin sa bawat sulok para daw matakot, no? Kung sino man yung malignong iyon. Tapos naglagay din ako ng asin sa aking harapan ng aking pintuan para hindi sila makapasok sa mga bintana. Nilagyan ko rin ng asin, nilagyan ko ng pulang mga tela, itinali ko doon na parang ribbon para hindi sila makapasok. Pero ganun pa man, talaga nakakapasok pa rin. So talagang hindi na natin alam, talagang kababalakan iyon na hindi ko ma-explain. Pero sabi ko nga, dahil doon sa nabasa ko sa internet na may mga nawawala, ito na siguro ang kasagutan. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Sabi nga ni Master sa kanyang sharing kanina na hindi naman daw totoo ito. Pero bakit hindi natin ma-explain kung saan napupunta yung perang iyon? Kaya sabi ko siguro kailangan ko lang tanungin yung may-ari ng bahay kung sino ba talaga ang tumira doon. Pero ito ay umalis at hindi na niya alam, hindi naman nag-iwan ng phone kung saan talaga namin sila pwedeng kontakin. Kaya sabi ko baka pwede madasalan mo yung aming flag. So nagdasal naman yung Muslim at nagbasa siya ng Quran, ng prayer sa Quran, kasi sabi nga baka dahil doon ay magkaroon din siya ng kaliwanagan or matakot yung maligno mang yon kung sino man siya at makaalis sa bahay na iyon. At pagkadasal niyang yon, medyo tumahimik sandali, kaya sabi ko wow, effective talaga. Siguro yun nga yung nagdasal siya ng Quran at parang kanta, parang chant yung ginawa niya doon sa bahay namin. Pero after 3 days, ayun na naman po, nawala na naman kami ng pera. Kaya yan yung mga kababalaghan na hindi ko talaga ma-explain. Ang sabi nga ni Master kanina, hindi naman totoo ang mga ito. Pero paano i-explain? Hindi ko ma-explain. Kung kayo po ay nakaranas din ng ganito, ano po ba yung ginawa ninyo? Yung asawa ko naman, minsan pagkagising niya ay meron na siyang scratches dito sa kanyang bandang dibdib. Napakahaba po ng scratch, no? Imposible na manggagaling sa baby namin. Kasi yung baby namin noon ay ilang buwan pa lang at meron naman siyang mitten sa kanyang kamay. Pero magtataka ka dahil nga may scratches at ako rin may scratches din ako sa paa. Hindi namin alam kung saan ito nanggagaling. Imposible sa aming baby kasi nga may mittens naman siya. So pati misis ko ay nakakaranas ng mga kababalaghan. Pati yung anak ko natakot na. ayaw nang matulog doon sa bahay na yon. Kasi minsan kapag nilalaro niya yung baby namin at karga-karga niya, nakatingin talaga sa ceiling at parang may sinusundan yung mata. Sumusunod siya sa kung sino man yung doon, baka may lumilipad or whatever, at tumatawa yung aming baby. Talagang mahirap i-explain po, mahirap talaga siyang i-explain. Kaya nga nilagyan ko ng nilagyan ko siya ng estampita ng Saint Michael the Archangel. Nilagyan ko siya at lagi niyang suot-suot yon, kasi nga sabi nila kailangan ang baby ay merong estampita para hindi malapitan ng masasamang espiritu. Yun po yung mga karanasan namin dun sa bahay na yon. Kaya kami ay umalis sa bahay na yon, lumipat kami sa
isang bahay at hindi na namin ito naranasan. Ah, Sana nga yung tumira doon ay hindi ko alam kung kailangan niyang baka matawagan din ako kapag dumating na yung time na nangyayari na rin sa kanya yung mga nangyari sa amin.